Bago tayo magsimula mga kabayan, inform ko lang kayo na meron pa tayong last 3 pieces. Tignan na lang sa screen. Ito yung pangil ng baboy ramo na may kasamang gabay medalyon. Ang bisa nito, kabal sa katawan at pampalakas ng katawan. Kung sakaling interesado kayo mga kabayan, nasa comment section ang link para maka-order. Again mga kabayan, last 3 pieces na lang tayo. Ang susunod na stock na to, hindi ko alam kung next month or next month pa uli magkakaroon. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bravo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Nang mga panong ito, kilalang manggagamot sa bayan ng Mandaon itong si Bravo. Nasa edad 25. Naging biyasa ito sa panglulunas ng mga sakit na dulot ng elemento. Ang madalas kinukonsulta sa kanya ay kulam. Dinarayo ng mga tao mula sa malalayong lugar ang binata dahil sa kakaibang kakayahan nito sa panggagamot. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na may madilim na nakaraan ng binata. Sa edad na 18 taon, naulila ito sa mga magulang. Pinatay ng taong bayan ang ama dahil sa salang pambabarang. Ang kanyang ina naman, namatay sa karamdaman noong sanggol pa lamang si Bravo. Pinatay ng kanyang ama ang kanilang kapitan dahil na din sa panggigibit nito sa ilan nilang kababaryo. Aatras tayo ng 20 taon. Masayang namumuhay si Mang Ruben sa kanilang pamayanan. Halos lahat ng tao ay kilala ito dahil na din sa kabaitan at taglay na kahusayan sa panggagamot. Maliit pa lamang si Bravo, iminulat na ito ng kanyang mga magulang sa katotohanan ng kanilang pamumuhay. Palaging sinasabi ni Mang Ruben na sila ay mula sa angkan ng mga mambabarang at mahabang panahon na nilang inaalagaan ang lihim. Ito ang tatandaan mo, Bravo. Balang araw, ikaw ang magmamana ng kakayahan ko. Ayokong gamitin mo ito sa pananakit ng kapwa. Wika ni Mang Ruben. Hindi po ba masama yung pambabarang? Ibig sabihin, masama din po tayo. Tanong ng nooy paslit pa na si Bravo. Hindi nakabatay sa kaalaman ng tao ang kanyang pagkatao. Kahit ano pa man ang nalalaman mo, basta ginagamit mo ito sa kabutihan at hindi ka nakakasakit ng kapwa, hindi ka masama. Pero sa oras na manakit ka gamit ang kaalamang iyon, ibang usapan na yun, anak. Kaya pagdating ng panahon, ikaw ang magmamana ng kakayahan ko. Gamitin mo ito sa kabutihan. Tugon ni Mang Ruben. Nakikita ni Bravo ang ginagawa ng ama, lalo na ang pagtulong nito sa mga kababaryo. Kahit hindi ito tumatanggap ng bayad sa panggagamot. Ni minsan, hindi nakaranas ang pamilya na magutom. Araw-araw ay may nagbibigay ng prutas sa kanila, gulay at mga hayop bilang pasasalamat sa pagtulong ni Mang Ruben sa mga tao. Ngunit kahit anong kabutihan ang ipakita ni Mang Bravo sa mga taga-baryo, merong iilan na minamasama ito. Kagaya na lang ng Kapitan del Barrio na itago na lang natin sa pangalang Filimon. Madalas itong nakamasid sa labas ng tahanan nila Bravo. Kung hindi naman ay nagpapadala ito ng mga taong nagbabantay at mag-uulat sa kanyang mga kaganapan. Tay, andyan na naman po sa labas ng bahay yung mga tauhan ni Kapitan. Bakit po ba nila kayo binabantayan? May nagawa po ba kayong masama? Tanong ni Bravo. Huwag mo silang alalahanin, anak. Dahil kahit ano pang gawin nila, wala silang makikita dahil wala naman tayong ginagawang masama.
Halika dito. Tulungan mo ako sa isa nating pasyente. Wika ni Mang Ruben. Katuwang nito ang paslit sa panggagamot bilang taga-abot ng mga kailangan. Sa ganung paraan, napag-aralan ni Bravo ang mga pamamaraan, maliban na lang sa mga komplikadong gawain, kagaya ng pagpapasanib o pagpapalayas ng mga elemento. Wala ding naging kaibigan si Bravo, kaya naman mas tinuon nito ang pansin sa mga itinuturo ng ama. Sa paglipas ng taon, lalong tumataas ang antas ng kaalaman ng paslit. Hanggang sa sumapit na ito sa edad na 18. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Bravo na magamot ang pinakauna nitong pasyente. Isang batang lalaki ang dinala sa kanilang tahanan na halos wala ng buhay. Sa unang tingin ay parang natutulog lang ito. At dahil wala si Mang Ruben ng mga oras na yun, sinabihan ni Bravo ang mga panauhin na bumalik na lamang. Pakiusap, Ingo. Malayo pa yung pinanggalingan namin eh. Wala na kaming perang pamasahe. Kung pababalikin mo pa kami, malamang sa mga oras na yun, hindi na din namin maagapan ang buhay ng anak ko. Kaya sana hayaan mo kaming antayin si Mang Ruben. Wika ng matandang lalaki. Ang pangalan nito ay Pilo. Nang mga sandaling ito, binata na si Bravo. Ay nako, hindi ko po kasi tiyak kung kailan babalik si tatay eh. Pero sige po, kung talagang alanganin na yung pag-uwi nyo, pwede naman po kayo mag-intay. Tugon ni Bravo. Kaso nga lang papalubog na ang araw. Hindi pa rin dumarating ang ama. Kita ng binata ang pag-aalala sa matandang lalaki. Nakaramdam ito ng awa. Mawalang galang na po, Manong. Kung hindi nyo po mamasamain, maaari ko bang malaman kung ano nangyari sa pasyente? Tanong ni Bravo. Hindi ko rin alam kung anong totoong nangyari. Pero dumayo sa piyesta yung anak ko. Pagsapit ng gabi pag uwi nila, inaapoy na siya ng lagnat. Kinabukasan, doon na nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Hanggang sa nawala na siya ng ulirati. Ilang araw ng ganito ang anak ko. Pinatignan na namin sa mga doktor pero wala naman silang nakitang problema. Si Mang Robel lang talaga ang aming pag-asa. Wika ni Pilo. Dagdag pa nito, halos maubos na din ang kanilang inipon dahil sa pabalik-balik ng ospital. Sa hindi malamang dahilan ay tila may nag-udyok sa kanya na tignan ang pasyente. Nung una ay hindi pa pumayag ang ama. Ngunit kalaunan, nakumbinsi din ito lalo pa nang dumating ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Agustin. Naku, Manong, kung hindi nyo na itatanong, katuwang ng tatay niya tong si Bravo. Kaya hayaan nyo po siyang tignan yung pasyente. Baka sakaling kaya niyang gamutin. Wika ni Agustin. Kahit papaano po, may natutunan naman ako kay tatay. Hayaan nyo kung tignan ang anak nyo. Wika ni Bravo. Kaagad nagpaubaya ang matanda. Pagkahawak pa lang ni Bravo sa pulso nito, kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Manong, may kung anong nananahan sa katawan ng anak nyo. Unti-unti nitong sinasakop ang kanyang pagkatao. Maaari ko po bang malaman, maliban sa pagkakaroon ng mataas na lagnat, ano pang napansin niyo sa kanya? Tanong ni Bravo. Oo nga pala. Meron siyang dalang kawayan na parang nginatngat ng aso. Pinatong niya yun sa lamesa tapos pagkadambot ko, itatapon ko sana eh. Bigla siyang nagalit sa akin. Pagpapaliwanag ni Pilo. Mukhang alam ko na kung anong nangyari sa anak niyo, Manong. Pero hindi pa ako sigurado ah. Kailangan ko pa ng kaunting pagsusuri. Agustin, maaari mo ba akong ikuha ng dahon ng agaw at saka baging na makabuhay?
Wika ng binata. Dali-dali namang lumakad si Agustin. At dahil nasa bukana lang naman ang mga nasabing sangkap, mabilis itong nakabalik. Inabot ng binata ang mga sangkap kay Bravo. Kinusot nito sa kanyang palad ang dahon ng adgaw. Itinapat sa ilong ng walang malay na pasyente. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla itong dumilat at napatitig kay Bravo. Hinawakan ng binata ang baging ng makabuhay. Idinikit sa palad ng pasyente. Sumigaw ito at nakiusap na alisin dahil nalalasahan niya ang pait ng makabuhay. Dito na nakumpirma ni Bravo ang hinala. Sabihin niyo po sa akin, anong nangyari sa anak ko? Tanong ni Pilo. Ikinalulungkot ko pong sabihin, Manong, pero biktima ng yanggaw ang anak nyo. Tugon ni Bravo. Sa mga hindi nakakalam, ang pangyayanggaw ay isang paraan ng mga aswang upang makapagparami. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatulo ng kanilang laway sa tenga ng biktima. O hindi kaya naman paghalo nito sa pagkaing inihain. Maraming paraan para malaman kung ang isang tao ay nayanggaw. Una ay sa pamamagitan ng kilos. Madalas balisa ang taong nayanggaw sa unang 3 araw. Natatakot ito sa tubig at kadalasang makikitang may kung anong hinangat-ngat. Paminsan ay kahoy o hindi kaya naman kaperasong kawayan. Ikalawa, sa pamamagitan ng mga kagamitan. Ang pamamaraang ito ay nagagawa lang ng isang taong may kaalaman sa pananambal. Gumagamit sila ng ilang gamit, kagaya ng mga halamang gamot o hindi kaya naman mga langis. Ikatlo at ang pinakamalala. Sa pagkakataong ito, nakikita ng iba ang kinikilos ng taong nayanggaw. Hindi na kailangan ng espesyal na kakayahan para malaman ito. Dahil sa ganitong pagkakataon, unti-unti nang lumalabas ang pagiging aswang sa taong nayanggaw. At sa oras na makatikim ito ng dugo ng tao, matutulog ang nayanggaw ng ilang araw bilang paghahanda sa tuluyan nitong paglabas na isang ganap na aswang. Kadalasang tumatagal ng 5 hanggang 7 araw ang ganitong proseso. Kadalasan wala ng paraan para maalis ang sumpa sa katawan ng nayanggaw kung hindi patayin na lamang ito. Balik tayo sa kwento. Hindi sinabi ni Bravo ang totoong kalagayan ng pasyente dahil ayaw nitong mataranta ang kaanak. Ngunit wala ng pagpipilian at kailangan nitong malaman ng ama. Paano ngayon yan, Bravo? Mukhang nasa huling bahagi na ng yanggawang binatang yan. May magagawa ka pa ba? Tanong ni Agustin. Yan nga din ang iniisip ko, Agustin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa ama ng pasyente yung katotohanan sa kaso ng anak niya. Dahil alam kong hindi siya maniniwala at maaari ding masira ang reputasyon ng tatay ko kung sakali. Tugon ni Bravo. Anong balak mong gawin? Hindi mo kayang gamutin yan. Kung sakaling may masamang mangyari sa pasyente, maaari ka ring mapahamak, Bravo. Muling wika ng kaibigan. Napaisip ang binata sa mga sinabi nito. Ngunit alam din ni Bravo, wala na siyang ibang maaasahan. Sa puntong ito kung saan maaaring maraming mapahamak sa isang maling desisyon. Kaso nga lang, pinili pa rin ng binatang gamutin ng pasyente. Gagamutin ko siya, Agustin. Kahit papano naman may naturo sa akin si tatay tungkol sa ganitong kaso eh. Ang problema nga lang, wala akong sapat na karanasan. Patnubayan nawa ako ng mga ninuno ni tatay. Wika ni Bravo. Naku po, mukhang malaking gulo yung haharapin mo ah. Bakit kasi hindi mo nalang antayin si Mang Ruben eh? Kinakabahan na ako sa iyo eh. Wika ni Agustin. Huwag kang mag-alala. Ako ang nagdesisyon, kaya ako ang sasalo ng pananagutan.
Matapos mag-usap ng magkaibigan, kaagad nang tumuloy si Bravo sa sala kung saan nag-aantay ang mag-ama. Tinignan ni Bravo ang pasyente. Bagaman nakadilat ang mga mata nito ay hindi pa rin kumikilos. Ipinaliwanag ni Bravo ang totoong kondisyon ng pasyente at halos gumuho ang mundo ng matanda dahil hindi nito lubos akalaing magiging ganap na aswang ang kaisa-isang anak. Pakiusap, tulungan mo yung anak ko, marami pa siyang pangarap sa buhay. Ayoko mauwi sa wala lahat ng yon. Pakiusap ni Mang Pilo. Hindi ako mangako, Manong. Pero gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Sandali lang. May kukunin ako mga gamit. Wika ni Bravo. Pumasok ito sa silid ng kanyang ama. Hinanap ang ilang gamit sa pag-asang naiwan ito. Napangiti ang binata nang makita ang kahong nilalagyan ng kagamitan ng kanyang ama. Dali-dali niya itong kinuha. Lumabas ng silid at inilapag ito ng binata sa mesa. Tila kusang pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng dapat gawin. Nagawa pa nitong ipaliwanag sa ama ng pasyente ang mga maaaring mangyari. Kinuha ng binata ang isang bote na naglalaman ng langis. Ipinahid niya ito sa noo at tiyan ng pasyente. Naglagay ng kaunting kutsara at pinainom. Nung una ay tila walang nangyari. Ngunit kalaunan ay unti-unting kumilos ang pasyente. Hinawakan ni Bravo ang noo nito upang pigilan sa pagbangon at ang sunod na ginawa ng binata. Nag-usal ng mga dasal. Ilang ulit na inihip sa noo ng pasyente. Nagsisimula ng maramdaman ng nilalang ang ginagawa kong parusa. Agustin, kakailanganin ko ng tulong mo dito. Maaari mo bang kunin ang mga lubid na nasa kusina? Wika ni Bravo sa kaibigan. Tarantang umalis si Agustin para kunin ang lubid. Itinali ng binata ang paa at kamay ng pasyente para hindi ito makawala. Dahil sa oras na makakuha ito ng pagkakataon, kagad itong tatakas. Ngunit nakailang ulit na ang binata sa kanyang proseso. Tila hindi pa rin sumusuko ang yanggaw. Pagpahingayin mo muna kaya yung pasyente. Baka hindi niyan kayanin yung proseso. Wika ni Agustin. Napagtanto ni Bravo na tama ang kaibigan. Anong nangyayari sa anak ko, iho? Kumusta siya? Tanong ni Mang Pilo. Sa ngayon po, kailangan niya magpahinga. Baka hindi kayanin ng katawan niya ang susunod na proseso. Hindi na tumatalab sa kanya mga dasal na karaniwan naming ginagamit. Pero may susubukan akong paraan. Medyo komplikado kasi pati ako maaaring mapahamak sa prosesong yun. Kaso wala na akong magagawa. Kailangan tanggalin ang anumang nasa katawan ng anak niyo. Tugon ni Bravo. Kagad itong kinausap ni Agustin dahil alam ng kaibigan ang binabalak ng binata. Huwag mo sabihin gagamitin mo yung bertud ng tatay mo. Tandaan mo ang sinabi ni Mang Ruben. Hindi mo pwedeng gamitin ang bertud ng ibang tao, lalo na kung hindi pa napapasa sa'yo. Wika ni Agustin. Alam ko, Agustin. Maaari ako mamatay sa gagawin ko. Pero wala na akong pagpipilian. Kung hindi ko gagawin ang bagay na to, maaaring marami ang mapahamak. Kaya mas pipiliin kong magsakripisyo. Tugon ni Bravo. Tumutol man si Agustin ngunit wala pa ring nagawa dahil buo na ang isipan ng kaibigan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Ipinagpatuloy ni Bravo ang panggagamot. Sa pagkakataong iyon ay walang pagdadalawang isip na ginamit ng binata ang kaalaman ng kanyang ama sa barang. Naglabas ng garapon si Bravo. Nanlaki ang mga mata ng ama ng pasyente.
dahil napakalaking salagubang ang lumabas mula doon. Pinagapang ito ng binata sa katawan ng pasyente. Kitang-kita kung paanong naglupasay sa higaan ang binata habang paulit-ulit na sumisigaw. Gumapang ang salagubang mula sa kamay hanggang sa marating nito ang dibdib ng binata. Dumiretso papunta sa sikmura. Napatayo sa kinauupuan ng ama nang makita niyang unti-unting pumapasok ang insekto sa balat ng anak. Patuloy itong naglulupasay hanggang sa bigla na lang huminto sa paggalaw. Tinitigan ng matanda si Bravo na noon ay nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Patuloy sa pagdarasal, gamunggo ang pawis at nanginginig ang katawan. Iha, ayos lang ba ang kaibigan mo? Anong nangyari? Bakit may pumasok na insekto sa katawan ng anak ko? Tanong ni Pilo kay Agustin. Ayos lang po siya, Mang Bravo. Magtiwala po kayo sa kanya. Alam po ng kaibigan ko ang ginagawa niya. Tugon ni Agustin. Muling naupo ang binata. Akmang hahawakan na sana nito ang anak nang biglang hawakan ni Agustin ang kamay. Pakiusap, Manong. Huwag niyo pong hawakan ng pasyente. Maaaring lumipat sa inyo ang sumpa. Hanggat maaari, dumistansya po kayo. Wika ni Agustin. Kaagad namang lumayo ang matanda at ilang minuto pa ang lumipas. Napansin ni Agustin na tila naduduwal ang pasyente. Dali-dali itong kumuha ng planggana at inilagay sa tabi ni Bravo. Maya-maya pa bumitaw na ang binata sa pag-uusal. Marahang pinabangon ng pasyente. Pagkaangat ng katawan nito ay bigla itong nasuka. Lumabas sa bibig ng binata ang namuong dugo. Kasunod ay napakalapot na itim na likido. Ang mas lalo pang kinagulat ni Mang Agustin, ang paglabas ng patay na ibon. Halos kasing laki ng kamao. Kulay itim ang balahibo at may hahalin tulad sa uwak. Bumagsak ito sa palanggana. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas din sa bunganga ng binata ang malaking salagubang na ginamit ni Bravo. Dali-dali niya itong dinampot at ibinalik sa garapon. Agustin, kalasin mo ang tali sa kamay at paa ng pasyente. At sa Manong, pakipunasan po ang kanyang katawan. Wala na po kayong dapat alalahanin. Ligtas na po ang anak niyo. Anumang oras ay gigising na siya. Wika ni Bravo. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto lang ang nakalipas. Kumilos ang binata at tinawag ang kanyang ama. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat. Ang buong akala ko, wala nang pag-asang gumaling ang anak ko. Kulang ang pasasalamat para tumbasan ang kabutihang ginawa niyo. Pero maraming salamat pa rin. Tugon ni Pilo habang nakaluhod sa harap ni Bravo. Tumayo po kay Manong. Ginawa ko lang po ang karapat Naputol ang pagsasalita ni Bravo dahil biglang bumukas ang pintuan. Nagulat sila nang makita kung sino ang dumating. Ay, magaling, Bravo. Pinatunayan mo sa aking talagang handa ka na. Kitang-kita ko ang ginawa mo. Masasabi kong wala nang agam-agam sa aking isipan. Wika ni Mang Ruben. Pero tay, pasensya na po kayo kung pinakialaman ko yung gamit nyo ha. Ginawa ko lang po yung sa tingin kong tama. At kung paparusahan niyo po ako, handa po akong tanggapin yun. Tugon ni Bravo. Nakapagligtas ka ng buhay eh. Bakit kita paparusahan? Wika ng ama. Tuwang-tuwa si Bravo ng mga sandaling iyon. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa nitong makapanggamot nang walang pag-alalay ng kanyang ama. Ang tagumpay na yon ang naging dahilan para makilala ang binata sa larangan ng panggagamot.
Simula ng araw na yun, lalo pang dumami ang pasyente ng mga ito. Hinati nila Bravo ang mga gawain. Maayos namang nagagampanan ng binata ang kanyang tungkulin. Hanggang sa isang araw may lumapit sa kanilang kababaryo. Kinausap nito si Mang Ruben. Hindi sinasadyang narinig ng binata ang usapan ng mga ito. Sobra na yung pang-aapi sa amin ni Kapitan Pilimon. Grabe siya maggipit. Kasi hindi kami sang-ayon sa gusto niyang mangyari. Hindi ko din alam kung tama ba yung sasabihin ko sa'yo, Mang Ruben. Sana bigyan mo ng leksyon ng Kapitan. Taniman mo ng sakit. Wika ni Ponso. Alam mong labag sa alituntunin naming mga manggagamot ang gusto mo mangyari, Ponso. Hindi ko ginagamit ang aking kakayahan para makapanakit. Tugon ni Mang Ruben. Pero Mang Ruben, sobra-sobra na yung pang-aapi sa amin ng Kapitan. Halos natatakot na ang mga anak ko lumabas ng bahay. Eh, pinagbabantaan sila. Tinatakot eh. Muling wika ni Ponso. Ganun ba o sige? Titignan ko kung anong pwede kong magawa. Matapos ang pag-uusap ay kagad nang umalis ang kababaryo. Kinuha naman ni Bravo ang pagkakataon upang tanungin ang ama. Tay, tama ba yung narinig ko? Humingi ng tulong sa'yo yung taong yun. Tanong ni Bravo. Wala namang bago doon, anak eh. Palagi namang may humihingi ng tulong sa atin, 'di ba? Tugon ng ama. Narinig ko yung sinabi niya, Tay. Gustong ipahamak ng taong yun ng kapitan at pumayag naman kayo. Wika ni Bravo. Hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari, Bravo. Sinabi ko lang natitignan ko kung anong magagawa natin. Alam mo ang alituntunin ng ating kakayahan. Sumumpa ako na kailanman ay hindi mananakit ng kapwa, lalo na kung walang masamang ginagawa. Pag-uusap ng mag-ama. Hindi na nakapagsalita pa si Bravo dahil alam niyang magagalit si Mang Ruben kung patuloy niya itong kukulitin. Nang mga sumunod na araw, patuloy na pinakikiramdaman ng binata ang kilos ng ama. Nakita nitong wala namang ginagawa si Mang Ruben. Hanggang isang araw, dumating sa kanilang tahanan ang kapitan. Nasa kalagitnaan sila ng panggagamot. Napakaraming tao ang nagtipon sa bakuran. Ang ilan sa mga ito ay mula pa sa malalayong lugar. Pansin din ng kapitan ang magagarang sasakyang nakaparada sa mismong daanan. Kapitan Pilimon, anong may paglilingkod ko sa inyo? Ay pasensya na ha. Medyo abala kami ng anak ko sa panggagamot. Wika ni Mang Ruben. Magandang umaga sa'yo, Mang Ruben. Mukhang lumalakas ang negosyo natin ngayon ah. Napakaraming tao ang nagpapagamot sa'yo. Siguro naman, alam mo na kung anong sadya ko dito ah. Wika ni Kapitan Filimon. Napahinto sa panggagamot si Bravo. Lumapit sa ama. Oo nga, Kapitan eh. Pero alam nyo naman na hindi ako tumatanggap ng bayad sa ginagawa ko. Kung naparito kayo para sa arkabala, huwag kayong mag-alala. Magbabayad ako ng nararapat na halaga. Pupunta na lang ako sa inyong tanggapan. Gayon po kung inyong mamarapatin, kailangan ko nang ipagpatuloy ang panggagamot. Marami pa pong nag-aantay. Tugon ni Mang Ruben. Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Asahan kita, Mang Ruben ha. Sige na, bauna na kami. Pag-alis ng kapitan ay kagad kinausap ni Bravo ang ama. Napakagahaman talaga ng taong yan. Kaya maraming nayayamot sa kanya eh. Hindi ko masisisi si Mang Ponso na hilingin sa inyo na taniman ng sakit ng taong yan. Wika ni Bravo. Huwag mo siyang alalahanin. Alam ko ang gagawin ko sa taong yan. Sa ngayon, hayaan mo muna siya, anak.
Hanggang salita pa lang naman eh. Sa oras na may galawin si Kapitan ni isa sa ating mga taga-baryo, doon ako kikilos. Tugon ni Mang Ruben. Muling ipinagpatuloy ng dalawa ang panggagamot. Kinagabihan, sa sobrang pagod ay mabilis na nakatulog ang matanda. Si Ruben at Agustin ang naiwan upang ayusin ang mga upuang ginamit ng mga pasyente. Dumating ang dalawa sa mga tauhan ni Kapitan, sina Ambo at Badong. Hinanap ng mga ito si Mang Ruben. Nasaan si Mang Ruben? Gusto siyang kausapin ng Kapitan tungkol sa ipinangako niyang arkabala. Wika ni Badong. Pasensya namang Badong ha, nagpapahinga na si tatay. Hayaan po ninyo, bukas sasabihin ko sa kanya. Tugon ni Bravo. Ngayon namin gustong kausapin ang tatay mo. Kaya gisingin mo siya. Kung ayaw mong kayo ng kaibigan mong patulugin namin ng tuluyan. Wika ni Ambo. Sabay hawak sa baril na nakasugbit sa tagiliran. Wala naman pong ganyanan, Manong. Tatakutin mo kami sa sarili naming bakuran. Baka nakakalimutan mong... Hindi na naituloy ni Bravo ang sasabihin dahil inawat ito ng ama. Badong! Ambo! Anong kaguluhan yan? Bakit kayo nandito? Tanong ni Mang Ruben. Nangako ka kay Kapitan, di ba? Pero hindi ka nagpunta sa opisina. Naparito kami upang kolektahin ang pinangako mong arkabala. Tugon ni Ambo. Napangiti naman si Mang Ruben at lumabas ng tahanan. Ramdam ni Bravo ang kakaibang aura ng ama. Alam niya ng mga sandaling iyon na galit na ito. Ganun ba? Pasensya na kayo ah. Sobrang napagod ako sa buong araw ng panggagamot. Hayaan nyo, bukas sa bukas pupunta ako sa kabisera upang iabot ng personal ang arkabala ko. Tugon ni Mang Ruben. Biglang bumunot ng baril si Ambo. Itinutok sa ulo ng matanda. Ngayon niya pinapakuha yung pera. Kaya huwag mo sayangin yung oras namin, tanda. Kung ayaw mong kumalat ang utak mo dito sa bakuran. Wika ni Ambo. Akmang lalapit sana si Bravo. Sumenya si Mang Ruben na wag siyang makikialam. Tinatakot mo ba ako, Ambo? Alam mo ba kung saan ka nakatungtong? Tanong ni Mang Ruben. Hindi ako nananakot, tanda. At sa oras na hindi mo ibigay ang hinihingi namin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanggamot. Yon ang utos sa akin, Kapitan. Wika ni Ambo. Napailing na lang si Mang Ruben. Hinawi ang baril na nakatutok sa ulo niya. Alam mo ba kung ano ang kinakarap mo, Ambo? Sana lang wag kang gumawa ng bagay na maaaring ikasira ng samahan natin. Magkababaryo tayo eh. Sandali lang ha. Kukunin ko ang pera. Wika ng matanda. Pumasok ito sa tahanan at ilang sandali lang. Lumabas ito na may dalang malaking supot na punong-puno ng barya. O ayan, hindi ko na binilang. Pasensya na ka mo ha. Barya lang ang binibigay ng mga tao bilang pasasalamat. Tugon ni Mang Ruben. Yun. Madali ka naman palang kausap, tanda. Sige na, ako nang bahalang kumausap kay Kapitan. Hanggang sa susunod na buwan, ha? Wika ni Ambo. Kagad na silang umalis ng tahanan. Bakit hindi ka lumabantay? Kamuntikan ka ng patayin ng taong yun ah. Tanong ni Bravo. Maliit na bagay lang ang hinihiling nila, Bravo. Ayoko magsayang ng buhay dahil lang sa pera. Sige na, tapusin nyo na mga dapat ligpitin at magpahinga. Bukas marami pa tayong gagawin. Tugon ni Mang Ruben.
Kagad na itong pumasok ng tahanan. Hanga din ako sa pasensya ng tatay mo, Bravo. Biruin mo, nasa bakuran niya ginanon siya. Pwedeng-pwede niyang saktan yung mga yun eh. Wika ni Agustin. Ewan ko nga dyan kay tatay eh. Ay nako, hayaan mo na. Tapusin na lang natin to. Matulog na lang tayo, gagabihin ka na eh. Tugon ni Bravo. Matapos ang pag-ayos, kagad nang nagpaalam si Agustin. Kinabukasan maaga itong dumating. Nanlaki ang mga mata ni Bravo dahil punong-puno ng pasa ang mukha ng kaibigan. Nakabenda ang kaliwang braso nito. Anong nangyari sa'yo? Napaaway ka ba kagabi? Tanong ni Bravo. Hindi, Bravo. Tinambangan ako ng mga tauhan ni Kap. Binugbog nila ako kagabi. Hindi ko nga alam kung ano yung kasalanan ko eh. Wika ni Agustin. Napagtanto ni Bravo na nadadamay ang kaibigan sa ginagawa ng kapitan. Kaya kagad nitong kinausap si Mang Ruben. Sobo-sobra na talaga ang mga taong yan. Maging ang mga walang malay ay napapahamak. Bravo! Isara mo ang bakuran. Hindi tayo tatanggap ng pasyente ngayong araw. May gagawin akong importante. Wika ng matanda. Sinara ni Bravo ang bakuran, maging ang kanilang pintuan. Matapos ay may kung anong kinuha ang matanda sa ilalim ng sapin ng kanyang higaan. Isa itong maliit na tela na may nakasulat na kung ano. Sumama kayong dalawa sa akin. May pupuntahan tayo. Wika ng matanda. Dali-dali namang nag-ayos si Bravo at sinundan ng ama. Nagtaka ang magkaibigan dahil dinala sila ng matanda sa loob ng kawayanan. Bumunot ng itak si Mang Ruben at ginamit ito bilang pangtapik ng mga puno ng malalaking kawayan na kung tawagin ay butong. Ang butong para sa kaalaman ng lahat. Isang uri ng kawayan na walang tinik. Ngunit punong-puno ng maninipis na buhok ang katawan nito. Sa pagtagal ng panahon ay nawawala din ang mga ito na siyang palatandaan na handa ng putulin ang puno. Patuloy na tinatapik ng matanda ang bawat nadadaan ng kawayan hanggang sa uminto ito sa partikular na puno. Kagad itong pinutol ng matanda at biniyak. Tumambad sa dalawa ang malalaking salagubang. Kamukha ito ng ginamit ni Bravo. Ngunit mas malaki ang mga nakuha ng kanyang ama sa buho ng kawayan. Masyado nilang sinasagad ang pasensya ko. Pues maganda sila sa kabayaran ng mga ginawa nila. Wika ni Mang Ruben. Sa pagkakataong iyon ramdam ng binata ang matinding galit ng ama. Hindi malaman ni Bravo kung matatakot ba o matutuwa sa mga nangyayari. Kakaibang ora ang naaninag ng binata sa ama. Alam niyang hindi ito ang karaniwang ora ng matanda. Ilang sandali pa ay gumapang na palayo ang mga uwang. Ang ilan ay humukay pa ilalim. Ang ilan naman ay lumipad. Ngunit may isang bukod tanging nagpaiwan. Nakapatong ito sa balikat ng matanda habang nililinis ang mahabang sungay. Tay, bakit po naiwan ng isang yan? At saka iba yung itsura niya. Ang isang ito ay espesyal. Siya ang nagsisilbing pinuno ng mga alaga kong lakang. Puro babae ang iba sa kanila at siya ang nag-iisang lalaki. Sa kanya nagmumula ang kakayahan kong utusan at manipulahin ang iba pang uri ng salagubang. Pagpapaliwanag ng matanda. Namangha ang binata dahil nakikita nito ang ginagawa ni Mang Ruben. Binubulungan niya ang lalaking lakang at sa pamamagitan ng pagpilantik ng mga sungay nito, kumikilos ang iba pang salagubang.
Pinili ng tatlo na manatili sa loob ng kawayanan dahil mas ligtas sa lugar na ito para hindi na din sila makita ng mga taong magpapagamot. Bravo at Agustin, makinig kayo. Dahil maaaring may mangyaring malaking kaguluhan. Lalong-lalo ka na, Bravo. Piliin mong maging mahinahon. Huwag na huwag kang gagawa ng isang bagay na maaaring ikapahamak mo o ng mga taong nasa paligid mo. Lalong-lalo na pagdating sa paggamit ng iyong mga kaalaman. Mapaminsala ang kapangyarihan ng barang at hindi mo ito kayang pangibabawan. Lalamunin ka ng kasamaan. Pagpapaliwanag ni Mang Ruben. Pero bakit niyo po ginawa yan, Tay? Bakit mo ginamit ang kaalaman mo? Gayong alam mo na marami ang mapapahamak. Wika ni Bravo. Nararapat lang sa kanila ang mangyayari. Subo-sobra na sila eh. Lalo na ang Kapitang Pilemon na yan. Matagal na akong nagtitimpi sa kanya. Puno na ang salop ko, Bravo. Matatapon lang kung dadagdagan niya pa. Pagpapaliwanag ni Mang Ruben. Sa kaloob-looban ni Bravo, natutuwa ito dahil sa wakas. Kumilos na din ang ama para bigyang hustisya ang pang-aapi ng mga nakakataas. Ngunit may maliit na bahagi sa binata. Nakakaramdam ng takot at alinlangan. Naramdaman naman ito ni Mang Ruben. Alisin mo ang takot at alinlangan sa puso mo, Bravo. Dahil sa oras na hayaan mong mangibabaw ang pakiramdam na yan, ikaw ang kakainin ng mga alaga mong lakang. Ikaw ang magmamana ng kakayahan ko. Ang ibig sabihin nun, maging ang pangalaga sa mga nilalang na ito. Nanlaki ang mga mata ni Bravo sa sinabi ng matanda. Alam niyang malakas ang kapangyarihan ng ama. Ngunit ang kapalit nito, palaging malalagay sa peligro ang buhay. Tay, huwag na lang kaya nating ituloy. Hayaan na lang kaya natin si Kap. Anong sinasabi mo? Hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy ang masamang gawain ng taong yon. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, matagal nang puno ang salop ko sa taong yan. Wala nang nagawa si Bravo ng mga sandaling iyon dahil alam niyang hindi na mapipigilan ang ama sa gagawin. Ilang sandali pa ay tumayo na ang matanda. Itinaas nito ang mga kamay at nagsimulang mag-usal. Lumipat kay Bravo ang lalaking lakang. Paglapat ng mga paa nito sa balat ng binata, nakita ni Bravo ang mga nangyayari. Isa-isang gumagapang ang mga lakang papasok sa tahanan ng mga taong sangkot sa panggugulpe kay Agustin. Una nitong nakita, si Ambo. Gumapang ang lakang papasok sa kanyang damit. Bigla na lang itong sumigaw dahil unti-unting pumapasok ang salagubang sa kanyang balat. Ilang sandali pa ay nawalan ito ng malay. Kusang lumabas ang lakang. Ngunit kagad itong namatay. Kasunod namang nakita ng binata ay si Badong. Kasalukuyan itong nakikipaglaro sa kanyang anak. Dumapo sa likod ang lakang at kagaya ng nangyari kay Ambo, pumasok sa balat nito ang salagubang. Nawala ng malay, kaagad ding lumabas ang lakang. Biglang bumalik sa wisyo si Bravo nang tapikin siya sa balikat ni Mang Ruben. Nakita mo kung ano nangyari. Pamahamang tawag sa ritual na yan. Tapos na tayo dito. Bumalik na tayo sa bahay. May mga taong nag-aantay sa atin. Wika ni Mang Ruben. Sa mga hindi nakakalam, ang pamaham ay isang uri ng ritual o pamamaraan ng mambabarang para magtanim ng sakit sa katawan ng kanyang biktima. Nagpapadala ito ng mga salagubang o kahit anong insekto sa tahanan ng biktima.
Sa oras na makadapo ang insekto sa katawan nito ay papasok ito sa balat at doon magsisimulang mangitlog. Kalaunan ay nagiging uod na siya namang kinakain ng katawan ng pasyente hanggang sa tuluyan itong bumigay. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad pauwi, napansin ng binatang hindi pa rin umaalis ang lalaking lakang sa kanyang balikat. Nagpapalipat-lipat ito sa magkabilang balikat ng binata. Tay, bakit hindi pa umaalis ang isang to? Tanong ni Bravo. Maaaring tapos na tayo sa dalawang nanggulpe kay Agustin. Pero hindi pa tapos ang gawain nila. Dahil hindi ko pa naaabot ang kapitan. May espesyal akong handog para sa kanya. Tapusin lang natin ang gamutan ngayong araw. Ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Pagdating sa kanilang tahanan, nakapila na ang mga tao. Humingi ng paumanhin ng matanda sa mga ito. Sinimulan ni Bravo ang panggagamot. Samantalang si Mang Ruben naman ay naupo muna sandali. Pinakikiramdaman ang paligid hanggang sa makita nito ang mga taong hinihintay. Nandito na sila. Ngayon, makakaganti ka na, Agustin. Wika ni Mang Agustin sabay tayo. Nagulat naman si Bravo nang makitang papasok ng bakuran si Badong at Ambo. Akay-akay ang mga ito ng kanilang mga kasamahan. Hindi maipinta ang mga muka. Sa bawat pagkilos ng mga ito ay napapasigaw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Karaniwang isinasagawa ni Mang Ruben ang pamahama kapag tulog ang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niya itong gawin habang gising sina Ambo para maramdaman ang sakit. Tanda, tulungan mo kami. Mukhang nakulam kaming dalawa ni Batong. Wika ni Ambo. Oh, mukha ngang malala na ang kalagayan yung dalawa. Teka, ano ba kasi ang ginawa ninyo at nagkaganyan kayo? Wika ni Mang Ruben at nagkatinginan ang dalawa. Napalingon nang biglang magsalita si Agustin. Sila po yung nanggulpi sa akin, Mang Ruben eh. Wala naman po akong ginagawa sa kanila eh. Wika ni Agustin. Ay nako, bakit nyo namang ginawa yon? Wala namang kasalanan yung bata sa inyo eh. May atraso din ba mga magulang niya sa inyo? Paano pala kung anak ko natsyempohan niya? Eh di bugbog sarado din. Wika ni Mang Ruben. Huwag kang gumawa ng kwento, Agustin. Hindi kami ang nanggulpi sa'yo. Pagkakaila ni Badong. Para namang hindi ko kayo nakilala. Sasabihin nyo wala kayong kinalaman sa nangyari sa akin. Alam nyo Mang Badong at Mang Ambo, dinig na dinig ko ang sinabi nyo. Ano nga yun? Bakit pa ako nakialam? Bakit pa ako nakatambay sa bahay ni Mang Ruben? Yan tuloy nadamay ako. Nararapat lang sa inyo yan eh. Ngayon magdusa kayo. Wika ni Agustin. Batay sa tono ng pananalita ni Agustin, mukhang matindi ang galit nyo ah. Ano Agustin? Gagamutin ko ba sila? O hahayaan kong patayin ng mangkukulam? Tanong ni Mang Ruben. Hayaan nyo na lang pong mamatayan, Mang Ruben. Tugon ni Agustin. O paano ba yan? Narinig nyo ang pasya ng bata kaya pasensya na. Ayokong sumama ang loob ng kaibigan ng anak ko sa akin eh. Kaya makakaalis na kayo. Muling wika ni Mang Ruben. Muli itong bumalik sa pagkakaupo. Hinayaan itong magmakaawa ang dalawa kay Agustin. Ngunit sadyang matigas ang puso ng binata. Masyado nang malaki ang ginawa niyong eksena dito.
Makakaalis na kayo. Marami pa kaming gagawin. Tugon ni Mang Ruben. Nagtaka ang mga tao kung bakit hindi tinulungan ng matanda ang dalawang tanod na kagad namang pinaliwanag ni Agustin. Huwag kayong magtaka kung bakit pinalis ni Mang Ruben ang dalawang yon. Mga tauhan sila ng aming kapitan. Nung nakaraang gabi ginulpi nila ako eh. Dahil lang nakita nilang nandito ako sa bahay ni Mang Ruben. Sana maunawaan niyo ang ginawa ng matanda. Wika ni Agustin. Nagbulungan ang mga tao. Ramdam nilang positibo ang reaksyon na nagmumula sa mga ito. Ilang sandali pa ay tuluyan ng humupa ang mga tao hanggang sa 3 na lamang ang natira. Natutulog si Mang Ruben sa kanilang beranda habang nag-uusap si Agustin at Bravo. Bigla silang nakarinig ng ilang putok ng baril sa bakuran. Dali-daling lumabas ang dalawang binata. Nakitang duguan si Mang Ruben. Nang tignan ni Bravo kung sino ang may gawa, naroon si Kapitan Filemon. Nararapat lang sa kanya ang parusang kamatayan. Binarang niya ang 2 sa mga tauhan ko. Wika ng kapitan. Hinawakan ni Bravo ang kamay ng ama. Laking pasasalamat nito. Nagawa pang magsalita ni Mang Ruben. Ito ang sinasabi ko sa iyong sorpresa, Bravo. Manood ka. Wika ni Mang Ruben sabay senyas ng kamay. Lumipad papunta kay Kapitan Filemon ang lalaking lakang na nakadapo sa balikat ni Bravo. Anong ginawa niyo? Bakit hindi ako makagalaw? Hoy bata, anong ginagawa mo? Tanong ng kapitan. Habang tila nagpupumiglas sa hindi makitang tali. Pinagbasda naman ni Bravo ang ama. Napansin ito. Unti-unti nang nawawala ang ulirat ng matanda. Alam ni Bravo na hindi na nito kakayanin pang mabuhay. Sige na tay, magpahinga ka na. Kaya ko na to. Sa wakas, magkikita na kayo ni nanay. Wika ni Bravo at napangiti ang matanda. Hinawakan ng binata sa muka. Hanggang sa tuluyan itong nalagutan ng hininga. Ibinaling ni Bravo ang tingin sa kapitan. Akmang lalakad na ito papalapit. Nang biglang maglabasan ang ilan pa sa mga tauhan ng kapitan. Ngunit wala ding nagawa ang mga ito. Nang bigla na lang silang mamilipit sa sakit. Kitang-kita ni Agustin ang paggapang ng mga insekto sa balat ng mga ito. At kung paanong unti-unting kinain ng mga ito ang kanilang katawan. Hindi maipaliwanag ni Agustin ang nararamdaman ng mga oras na yun. Nakikita nito ang kakaibang galit ni Bravo. Sa tagal ng pinagsamahan nilang dalawa, yun ang unang beses na nakita ni Agustin ang kadiliman sa pagkatao ng kaibigan. Nilapitan nito ang kapitan at walang awang sinakal. Binalaan ka ng aking ama, pero hindi ka nakinig. Ngayon, nakuha mo pa siyang patayin. Ang lakas ng loob mo. Wika ni Bravo, habang pilit na kumakawala si Kapitan Filemon sa pagkakasakal. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi kayo dapat mabuhay sa mundong ito. Walang puwang sa lipunan ng mga kagaya niyong gumagamit ng maikang itim para maminsala na mga tao. Tugon ni Kapitan Filemon habang hinahabol ang hininga. Diyan ka nagkakamali, Kapitan. Dahil hindi sa lamang kang itim ang tawag sa kakayahan namin, kung hindi barang. Wika ng binata. Dumapo ang lalaking lakang sa balikat ni Bravo. Isa-isang naglabasan mula sa lupa ang iba pang lakang. Gumapang ang mga ito paakyat sa katawan ng kapitan
nagsipagpasukan sa balat nito. Binitawan nito ni Bravo, humakbang patras. Hindi nito lubos maisip ang maaaring mangyari kung sabay-sabay na mangingitlog ang 10 babaeng lakang sa loob ng katawan ng isang tao. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang kapitan dahil na din sa sobrang sakit na nararamdaman. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang sinasapo ang lahat ng parte ng katawan. Habang nangyayari ito, isa-isang lumabas sa bunganga ng kanyang biktima ang mga lakang. Kasunod nito ay ang mga uod na unti-unting kinakain ang laman ni Kapitan Filemon. Nakatulala si Agustin ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ang mga bangkay na nagkalat sa lugar. Hindi ito makapaniwala. Nagawa ni Bravo at Mang Ruben ang brutal na pagpatay. Ngunit hindi niya rin masisisi ang mga ito dahil sa pangaaping ginawa ng kapitan at iba pang kababaryo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagdatingan ang ilang kababaryo. Imbis na usigin si Bravo, nagiyawan ang mga ito dahil sa wakas nawala na sa kanilang baryo ang sukab na kapitan. Dumating din ang mga otoridad para mag-imbestigasyon. Ngunit pinagtakpan ng mga tao ang ginawa ni Bravo. Pinalabas nilang kagagawan ng rebelde ang nangyari. Suportado naman ito ng tagpo dahil nakita ng otoridad si Mang Ruben na ang kinamatay ay tama ng bala. Nabura sa isipan ng mga tao ang totoong pangyayari dahil para sa kanila, tama lang na mawala ang kagaya ni Kapitan Filemon. Simula ng araw na yun, nawala ang takot sa mga taga-baryo. Namuhay ng matiwasay ang mga ito. Ipinagpatuloy ni Bravo ang gawain ng ama. Sa pagkakataong iyon ay katuwang niya si Agustin. Sa paglipas ng mga taon, kinilala si Bravo bilang pinakabatang manggagamot. Narespeto ng mga tao dahil na rin sa reputasyon. Walang sino man ang nanghimasok sa baryo nila Bravo dahil kumalat ang balita na pugad ng mambabarang ang kanilang lugar. Sa halip na ikagalit ito ng mga taga roon, natuwa pa ang mga ito dahil wala nang nanggugulo pa sa tahimik nilang buhay. Gaya ni Mang Ruben, pinili ni Bravo ang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Naging bahagi na ng pamumuhay ng binata ang panggagamot. Hindi ito nakapag-asawa dahil sinaalang-alang nito ang kapakanan ng nakararami kagaya ng bili ng ama. Sa paglipas ng panahon, bigla na lang nawala si Bravo. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Maging si Agustin, hindi rin alam kung ano ang nangyari sa kaibigan. Bigla na lamang itong nawala. Ni isang palatandaan ay walang magilap ang mga tao. Ngunit ganun pa man, nanatili ang kanilang pananalig na nasa paligid lang si Bravo at patuloy silang binabantayan. Maging ang mga kabataan sa lugar, taas noong sinasabi na minsan ay tumira sa kanilang baryo ang isang magaling na manggagamot. Samantalang si Agustin naman, bilang naiwang disipulo ng kanyang kaibigan, ipinagpatuloy ang sinimulan ng mag-ama na siyang naging dahilan kung bakit nahatid sa inyo ang kwento ni Bravo at Mang Ruben. Ito ay kwento ng mga nagmamay-ari ng lakang, ang albularyo na mambabarang. Opinyon para sa kwento mga kabayan, ano? Madalas talaga, kung sino pa ang dapat magbigay sa atin ng, alam nyo yun, kaligtasan, kapayapaan, tulong. Sila pa yung minsang nang aapi sa atin eh. Kayo ba? May mga karanasan ba kayo sa ganitong bagay? Kung meron, comment nyo naman. Maligaya akong babasahin yan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Panoorin ang susunod na video.
Bago tayo magsimula mga kabayan, inform ko lang kayo na meron pa tayong last